Binalaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga namamahala sa rehabilitasyon ng San Juanico Bridge kung hindi maabot ang 12 tons capacity ng tulay sa Disyembre. Nagpabalik si Kenneth Pasyente. Mas pinatitiyak pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas mabilis na pagsasaayos ng San Juanico Bridge. Katunayan, iniatas ng Pangulo sa mga kinaukulang ahensya na dapat sa Disyembre maiangat sa 12 tons sa mga sasakyang makakadaan sa naturang tulay. Sa ngayon kasi, itinakda lamang ito sa 3 tons bunsod ng lagay ng istruktura. Ang schedule namin, dapat by December, before the end of the year, ang pwede nang gamitin na sasakyan hanggang 12 tons. That's another one that's a test. Sabi ko, pag hindi nyo natapos yan, tatanggapin ko yung resignation nyo. Ipinunto ng Pangulo na dapat itong madaliin lalo't marami na ang apektado sa sitwasyon, lalo na ang galaw ng serbisyo at mga produkto. Humingi rin siya ng paumanhin dahil kinailangang umabot sa ganitong sitwasyon, pero iginiit na hindi ito tutulugan ng pamahalaan. I'm sorry na nangyari ito. At alam ko yung nararanasan ninyo, nararanasan ng ating mga transport operators, ang nararanasan ng ating mga negosyante. Kaya asahan ninyo, talagang minamadali namin na maayos kaagad ito. And we'll make sure that you will be safe. We will bring the services of San Juanico back to normal. Patuloy din anya ang hakbang para pagaanin ang sitwasyon ng mga pasahero sa mga railway transit. Kabilang na ang pagbibigay ng 50% discount sa mga estudyante na nagsimula na ngayong araw. Gayon din ang 1+3 Pamilya Pass na ipinatutupad naman tuwing linggo, kung saan sa isang miyembro ng pamilya na magbabayad ng pamasahe, libre na ang 3 kasama nito. Nandyan din ang inisyatiba ng pagdaragdag ng mga bagon at pagpapabilis ng turnaround time ng mga tren. Tutok din ang gobyerno sa mga big-ticket transportation project. We have the very big projects. Also, we have the subway project. We will be able to open it na umabot na sa Valenzuela. We have the extension of the MRT. So, but these are long-term projects. But they will come. They will come. They will start to. You will start to see the completion of some of the phases by late this year, next year. Ang mabawasan ang alalahanin ng mga commuter ang dahilan kaya nagdesisyon ng Pangulo na wag munang ituloy ang rehabilitasyon ng EDSA. Naniniwala ang Pangulo na maaaring may ibang paraan na maisaayos ang EDSA nang hindi kinakailangang ipasara. Dahil giit niya na kung magkataon ay kalbaryo ito para sa mga mananakay. Isipan natin mabuti. Hanap tayo ng bagong teknolohiya. There are new technologies. And so, I'm very happy with my decision. Kasi mukhang kakayanin na hindi 2 taon eh. 2 years ng pagdudusa. Hindi mo naman pwedeng gawin sa tao yun. Kumpiyansa naman ng Pangulo na makatutulong ang No Contact Apprehension Policy para tuldukan ang pangungutong. Paalala din anya ang polisiya para mahimok ang mga motorista na sumunod sa batas trapiko at mga patakaran sa kalsada. Magsabi na tayo ng totoo. Pag hinuli ka ng pulis, lisensya mo, May nakadikit doon sa lisensya. may nakasiksik na doon sa lisensya mo, mga 200, 500, baka malaki na. Mag-ingat ka, huwag mo nang uulitin. Pero nasuhulan mo na. Ito, it will be based solely kung ano yung nasa picture. Sinabi naman ng Chief Executive na tama na ang sisihan, kundi agad na aksyonan ang usapin ng supply ng kuryente sa Siquijor. Under review na rin anya ang kontrata ng Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR. Una nang nagpadala ang pamahalaan ng mga generator set sa Siquijor para sa pangangailangan ng mga residente roon. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.